Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Nagsasabing isang maligayang araw ng kalayaan. Opo, ngayon po ay 12 ng Hunyo at ito po ay araw po ng kalayaan natin. At sa ating pong kasaysayan, ito po yung araw na nagdeklara dyan po sa kawit ng araw ng kalayaan nung matalo po nila Andres Bonifacio ang mga Kastila sa napakahabang panahon ng pagkakabusabos, pagkakaalipin natin bilang mga Pilipino at nag-take over naman ang mga Amerikano sapagkat pinagkaisa nila ang ating pong bansa na pagpasapasahan mula sa isang amo na Kastila patungo po sa isang amo na mga Amerikano. At tayo po naman ay pinalayang muli ng mga Amerikano noong 1946 matapos po na salakayin tayo ng mga Hapon dahil po sa tayo'y bago po tayo nagkaroon ng kalayaan, tayo po ay under ng Amerikano at naging under po tayo ng Japan ng 4 na araw, 4 na taon hanggang 1946 from 1941. Ngayon mga kaibigan, ating pong ginugunita ang araw ng kalayaan at ating pong titignan, tatanungin ang ating sarili. Paano ba natin pinapahalagahan ang araw na ito? Ano ba ang kahulugan nito? Ito ba ay nananamnam natin? O sinasabi nga ni Bato de la Rosa, ano ba ang saysay yan? Yan ba ay nakakain? Abay maganda po kasagutan ni Senator Pimentel, the rising star, the new rising star in the Senate, si Aquilino Pimentel III. Yung tatay niya po ay kaibigan ko, si Aquilino Nene Pimentel II Jr. At ito po ang kanyang kasagutan. Alam po ninyo, sabi ni Senator Pimentel, sa loob ng plenaryo ng Senado, maraming bagay ang may kahalagahan na hindi po nakakain, hindi nakikita, hindi nahawakan. Isa po yan ang katarungan at akin po idadagdag, isa na riyan ang kalayaan. Ano po ang kahulugan nito? Ang kalayaan ay ang ating pong diwa ng ating soberenya na tayo ay malaya, hindi na po tayo under ng Amerikano at bagamat marami sa atin nagpapa-under sa Inchik, na pareho nila Michael Young at mga iba pang bandido, pareho nila Richard Lim, at sa iba pang drug lord na mga barkada nila Bato at ni Digong Duterte, mga kaibigan. Abay, dito nila ginagamit ang kalayaan ng Pilipino. Malayang pumatay, malayang magnakaw, malayang magsinungaling, malayang maging baboy na pareho hindi na Robin Padilla at Bato de la Rosa. Opo, hindi po ako nadulas dyan. Ang nasabi ko po ay baboy. Pinakamababang uri at pinakamaduming hayop sa buong mundo, baboy. Kaya nga po, sabi ko ng isang araw, ultimong mga biik yung anak po ng baboy kung naglalakad ay nakatungo sapagkat nahihiya sila ng kanilang nanay ay baboy. Ngayon, ang kalayaan pong ito ay, sabi sa English, namamasculate, nadudurog, nangunguya, na gugutay-gutay. Sapagkat parang hindi po pinapahalagaan ito, ginagamit ang kalayaan na maging tampalasan, ginagamit ang kalayaan upang malaya nila may pagtanggol ang mga mandarambong sa ating lipunan, malaya nilang kampihan ang mamamatay tao na pareho ni Duterte. Ang kalayaan na yan ay kanila pong binibigyan ng pang-aaboso at bagong kahulugan. Kahulugan na hindi natin pwede ipamana sa ating pong mga anak at mga kaapu-apuhan sapagkat ito dapat ay ating pong tungkulin na ituwid, tungkulin na pangalagaan ang ating pong kalayaan. Dito po ay nakikita natin, hindi naman talaga napakabobo ito pong ating mga senador.
Ultimo niya si De La Rosa, hindi naman po bobo yan. Mali naman po sinasabing bobo. Naging PMA yan eh. Bagamat ang PMA naman ay hindi naman po talaga sandigan niya ng dangal. Hindi po yan sandigan ng katalinuhan sapagkat napakarami pong mga naging traidor na Pilipino nang galing po sa PMA. Nandyan sila Boy Abadia, nandyan sila Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, at kung sino-sino pa mga mandarambong sa ating pong lipunan at nag-aboso ng kapwa Pilipino, lalo tigit noong panahon ng martial law ng diktador na si Ferdinand Idralin Marcos. Nasira na po ang dangal ng kasundaluhan sa ilalim po ng batas militar. Pero ngayon, sa pagkataraw po ng kalayaan, ay namnamin po natin itong kalayaan. Ang kalayaan, sabi nga ni Ninoy Aquino, ito hindi niriregalo, hindi binibigay. Ito ay pinakikipaglaban. It is something that you have to fight for. E nung kahit anong martial law, mga kaibigan, habang marami po ang mga kasamahan ko nakulong at kasama po ko sa mga nakulong ng martial law, hindi po ako nagpakaalipin. Ginamit ko pa rin ang aking media bilang isang malayang mamamahayag. Hindi ko hinintay na may magsabi sa akin, General, sige na Waldi, may bodyguard ka, pwede ka na magsalita. Ako po ay walang bodyguard, hindi ko po kinakailangan ng bodyguard. Ang mga nagbabodyguard ay pangalalaman niya sa mga abusador at nagkukunwaring matapang pero marami silang bodyguard. Ang bodyguard ay para lamang doon sa mga hindi nagpapakalalaki, hindi marunong manindigan sa kanilang sariling mga paa at nangangailangan po sila ng alalay, extra baril. Tayo po ay naninindigan sa ating pong sariling paa sapagkat pinipili po nating mabuhay ng malaya kaysa nakaluhod na maging alila ng ating pong mga inaakalang amo. Hindi po tayo nagpakaalila kay Marcos, kay Duterte, at lalo tigit dito sa mga buhong na mga senador na kinakailangan tagpasin pang ulo sapagkat hindi po ako naniniwala sila ay bobo. Paniniwala ko sila lamang ay traidor. Akala ninyo, ikaw ay impeachment judge. Pareho ni De La Rosa, pareho ni Robin Padilla. Napakadali pong intindihin yan. Alam ni De La Rosa yan sapagkat marami siyang mga naging kaso, marami siyang napapatay ng mga walang kalaban-laban na Pilipino. Alam din ni Robin Padilla ang ibig sabihin ng papel ng judge sapagkat siya po ay ex-convict. Siya po ay galing po sa Muntinlupa, doon po siya nag-Muslim. Sa loob po ng kulungan ng Muntinlupa, Bilibid Prison, National Bureau of Correction. At hindi po ako naniniwala, hindi nila alam ang ibig sabihin ng huwes. Ngayon, sa ilalim po ng ating saligang batas, sa Article 11, Section 3, ang mga senador ang siya lamang mayroong kapangyarihan at karapatan na maging huwes sa usapin ng impeachment. Ano po yung impeachment? Yan po isang proseso ng pagtatanggal ng karapatan ng matataas na mga pinuno ng ating pong bansa na hindi po kayang tanggalin sa pamamagitan ng appointment power o pamamagitan lamang ng mapayapang pakiusap. Kasama po yan ang Pangulo, kasama ang pangalawang Pangulo, lahat ng mga Supreme Court judges, yung iba pong mga constitutionally protected heads of department, pareho ng COMELEC, COA, o Ombudsman na kinakailangan impeachment po ang pagtatanggal niya. Ngayon, sapagkat ang nagkasala at akusado, ang tawag po dyan sa batas, respondent. Ibig po sabihin, yan po ay galing sa word na respond, pinapanagot o may pananagutan. Respondent from the word respondal ay walang iba kundi si Sara Zimmerman Duterte. Pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, ngunit siya po ang nangungunang mandarambong, magnanakaw at bastos
na babaeng opisyal sa buong Pilipinas, pag hindi sa buong mundo. Ngayon, sapagkat ang mga senador ay huwes, naintindihan ni Bato, naintindihan ni Robin Padilla, naintindihan niya ng kahit na sino maging senador ang spelling po ng judge at kung ano ang kanilang pangunahing tungkulin at kung ano ang itsura ng judge. Ang itsura po ng judge ay para pong sinisumbulo ng isang babae na meron pong dalang timbangan sa kanang kamay, meron po siyang piring sa kanyang mata. Yan po yung nagsisimbolo na hindi niya tinitignan o meron siyang kinikilingan, wala po siyang bias. Ang ibig po sabihin ng bias ay para bang meron ka ng dating paghuhusga, bagamat wala pang hearing, ay meron ka ng desisyon. Bias. Pinapakita po ng mga senador natin, merong bias. Pero ang napaka-bulgar, walang kadangal-dangal, wala pong pag-iimbot, masyado pong matapang ang muka, ay pareho po ng ginawa ni Bato de la Rosa, Senator Judge Bato de la Rosa. Abay, nag-file siya ng dismissal ng kaso na nakabinbin sa kanyang sala. Magpa-file ka ng dismissal ng kaso bago mo pa mapakinggan, bago mo pa matunghayan ang mga ilalahad na depensa ng respondent na si Sara Duterte, ay dinidismiss mo na, pinapawalan sala mo na yung kaso na yan. At ito nga po ay binalik nila sa Kongreso. Bakit? Sapagkat nais po nilang iparamdam sa Kongreso, sa lower house, na ayaw nila yung po impeachment, ayaw nila maging judges sapagkat siguro alam nila wala silang kalayaan, wala silang lakas, wala silang dangal, wala silang kakayanan na maging impartial o walang kikilingan. Sapagkat karamihan po ng ating mga senador, hindi naman po bobo yan. Nagbobobohan, ngunit isa ang maaari ko po ihusga sa kanila. Sila po yung mga traidor sa kanilang sinumpaan na tungkulin bilang senador. Alam po nila ang ibig sabihin ng judge. Pero bakit meron tayong judge na ngayon pa lamang gusto na nilang pawalan sala yung po nasasakdal. Yan po ay si Bato de la Rosa. Nag-file ng dismissal. Saan ka nakita? Sa buong mundo. Saan ka nakita ng isang huwes magpapile ng motion to dismiss sa kanyang sariling korte? Saan? Dito lamang sapagkat kayang antingin niya, kayang i-terrorize ang mga Pilipino, kayang gaguhin ang mga Pilipino, kayang takutin ang mga Pilipino, at kayang paglaruan at utu-utuin. Yan po ang tingin sa atin. Iniinsulto tayo ng ating mga sariling senador. Mabuti na lamang, meron po tayong pareho nila Pimentel, meron po tayong pareho nila Riza Ontiveros. Abay, nakakagulat. Nagkaroon na rin po ng pagkakataon na magladlad ng kanyang pagkamarangal na senadora, si Grace Poe, at ultimong si Nancy Binay. Abay, nagpakita po ng kanyang paninindigan. Ganon din si Senator Zubiri, nung sabihin niyang wala tayong magagawa kundi sundin ang ating tungkulin sa ating pong saligang batas. Mukhang kinakailangan pagsabihan ni Zubiri etong si Robin Padilla, sapagkat hindi lamang bugok etong si Robin Padilla, kundi traidor at mali ang kanyang loyalty. Ang loyalty niya ay sa pandarambong. Ang loyalty niya sa mamamatay tao, palibasa, ex-convict siya, galing siya sa preso. Ang kanyang loyalty, mga kaibigan, laban sa mga Muslim. Ang kanyang loyalty ay sa kanyang kapatid na bakla. Hindi po tayo galit sa mga LGBT. Hindi po. Wala po akong bias sa kanila. Ang akin lamang ay kung merong bakla, dapat ito po nililihim.
Diyan ko napupuri itong si Jingo Estrada. Bakla po yan, pero nagkukunwari siyang maton, nagkukunwari siyang lalaki, nagkukunwari siyang matapang, nagkukunwari siyang tough guy. At nang sinabi niya nga kay Duterte, bakit po hindi kayo tumitingin sa inyong kaliwa? Sapagkat ang nasa kaliwa ni Duterte sa Senado ay si Laila de Lima, ang sagot naman ng buhong at kapwa niya traidor na barumbadong si Duterte ay sabi, walang magandang pangitain dito sa aking kaliwa. At nagtawanan, mabuti na lamang, meron pong sibilisadong senador na nagsasalta, si Rizal Tiveros, ang sabi niya, I want to remind my colleagues that this is not a laughing matter. This is not a joking matter. And I want them to observe the quorum. Kinakailangan daw ay huwag nilang binababoy, ginagawang katawa-tawa ang hearing at dapat ay obserbahan nila ang tamang kilos o tamang etiketa, decorum, dyan sa loob ng Senado. Kaya po, swerte tayo sapagkat meron po tayong mga senador na pareho po nito. Swerte tayo, bagamat nalulungkot tayo na meron pong inaasahan kong marangal sanang senador, itong Joel Villanueva, may lumalabas na gung-gung din pala itong si Villanueva. Yan po si Villanueva, pinalakihan sa ilalim po ng benepisyo na kukuha ng kanyang tatay bilang pastor ng Jesus is Lord. Ang Panginoon daw ay si Jesus, mga kaibigan. Nung minura-mura ni Duterte si Jesus, si Jesus Christ, tahimik naman itong mag-ama na ito. Hindi man lamang nila pinagtanggol. Bagamat ang mga Muslim, mga kaibigan, hindi po naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Naniniwala sila na si Jesus Christ ay Messiah o sagradong messenger o propeta ng Diyos Ama. Ayaw mo pagkakaiba ng Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Kristiyano, naniniwala kay Kristo bilang Diyos. Pero hindi po yan ang pag-uusapan po natin. Hindi po yan relihiyon. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin ngayon ay araw ng kalayaan. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay dapat araw din ng karangalan. Ang ating po mga senador ay hubad sa dangal at karamihan sa mga senador na ito, mga traidor sa ating bansa, traidor at tinalikuran nila ang kanilang tungkulin sa ating pong bandila at sa ating pong saligang batas. Wala rin po ako, mayroon nagtitext sa akin, bakit daw ako galit sa bakla? Hindi po ako galit sa bakla. Ayaw ko lamang yung panukala ni Robin Padilla na dapat magkaroon ng batas na naglalayong gawin legal ang pagpakasal ng isang lalaki at sa isang bakla. Hindi po tayo against sa mga bakla. Katunayan, hindi po ako naniniwala doon po sa isang relihiyon. Ang relihiyon na yan, nung araw ay, ang tawag ko yata dyan ay El Shaddai. Wala pong pagkibit-kibit na sinabi ng kanilang ministro na si Mike Velarde na sa Biblia, dalawa lamang klase ang kasarian ng tao. Yan ay ang lalaki at yan ay ang babae. At ang in-between, sabi nga ni Mike Velarde, walang puwang sa ating pong relihiyon. Ibig sabihin, hindi niya binibigyan ng pagkilala ang mga bakla sa El Shaddai. Alam po ninyo ginawa ng mga El Shaddai? Tumiwalag po sila. Nagkaroon sila ng mas seryosong relihiyon. Hindi na sila El Shaddai. Lahat ng bakla nagpulong, mga kaibigan, dyan po sa Rizal Memorial Stadium at nagtatag ng sariling relihiyon. Hindi na sila El Shaddai. Alam po ninyo anong kanilang relihiyon? Diyos ko dahil. Diyos ko dahil. Tayo po ay magpapatuloy. Ang ating pong
seryosong pinag-uusapan dito ay ito pong parang constitutional crisis. Akala po ninyong ibalik ng Senado sa Kongreso ang articles of impeachment. Dalawa ang kanilang hinihiling. Una, magbigay kayo ng sertifikasyon na hindi kayo lumabag doon sa one-year ban ng paghahain ng isang impeachment complaint. Mga kaibigan, pinag-isa po nila yung impeachment complaint, artikulo ng mga impeachment complaint, sa isang complaint, 7 articles. Ibig po sabihin, 7 bilang ng paglabag sa ating pong batas at paglabag sa ating pong saligang batas. Ang sabi nga ni Congresswoman Jinky Luistro, madali yan i-comply. Pero yung pangalawa, mahirap po. Bakit? Sapagkat, ang sabi niya, tinatanong niya, kayo bang miyembro ng 20th Congress ay handa ninyong ipagpatuloy ang impeachment? Ang sabi ni Luistro, at matalino talaga itong congresswoman na ito, I take my hats off to Congresswoman Luistro. Ang sabi niya, mahirap pong sagutin yan sapagkat yung 28th Congress ay non-existent pa. Wala pa yan. Sa July 28 pa yan manunumpa. At therefore, habang hindi pa nakakasumpa, wala pa yung 28th, ikadalawampung Kongreso. Ang Kongreso po ngayon nasa panlabinsyam na Kongreso pa lamang. At ang akin pong nakikita na naghahanap bangkarote na ng dahilan ang ating pong Senado sa kanilang pagnanais na mabura, masantabi, maiskaril, madiskaril, matanggal, gutay-gutay yung pong articles of impeachment na yan sa kanilang ibang mga pamamaraan. Ngunit, yan po'y matutuloy sapagkat sa aking pong tingin, yun lamang kanilang kautusan na binibigyan si Sara Duterte bilang respondent ng 10 araw na hindi maaaring pahabain pa upang maghain ng kanyang kasagutan sa reklamo sa kanya ng Kongreso. Yan ay pagpapakita na meron ng katauhan na official personality ang Senado. Nagkaroon na ng jurisdiction, nagkaroon na sila ng identity bilang judges. Kaya lang, pag meron mga pareho ni Bato na hindi nagkikilos judge at nagkikilos Robin Padilla na kunyari siga-siga, abay, kinakalampatulan na po natin ito. Kaya nga po, etong si Bato, nakakahiya. Napakababoy, pareho ni Robin Padilla ito. Ang amo nila ay nakakulong na nga dahil sa kababuyan. Nung po sa Hague ngayon, ayan si Rodrigo Roa Traidor Barombado Duterte. Yung kanyang mga naiwan na aliporis dito, pareho po ni Bato, nagsisiga-sigaan. Meron siyang judge siya, ugali niya ay barumbado, ugali siya pulis, ugaling PMA. Ibig sabihin walang prinsipyo. Abay, nag-file ng sarili motion sa sarili niyang korte, dismissing the case which is brought to his court. Yan pong impeachment. Naniniwala po ko na intindihan yan. Hindi naman siya ganyan kabobo. Medyo matalino ng konting-konti yan kay Robin Padilla. Pareho po nila naintindihan anong ibig sabihin ng judge, anong ibig sabihin ng akusado, anong ibig sabihin ng prosecutor o taga-usig, at anong ibig sabihin ng kanyang tungkulin bilang isang huwes. Hindi tungkulin ng huwes na siya ay mag-file ng motion to dismiss sa sarili niyang korte. Harapan na po tayong binababoy nitong senador na ito.
abay sumusobra na. Pag sumusobra, sabi nga ni Fernando Po Jr., pag sumusobra na, ay dapat ng kalusin. Pag yan ay sumusobra na sa ganta, ay dapat ng kalusin. Yan po ay filosofya ni Fernando Po Jr. At wala naman po tayong pinapangalandakan na namahanan natin kay Fernando Po, maliban po sa bilis bumunot ng baril na ating pong pinaktis na matagal upang sa ganon, hindi po tayo magmimistulang ambush sa target na lamang tayo na masasamang tao. Ang ibig po sabihin niyan ay medyo marunong po tayo magtanggol ng ating sarili. Kaya nga po pag binaplano ako nitong si Bato de la Rosa, abay, di ko masaka. Kung pinaplano mo ko at na-insulto ka dito sa sinasabi ko, kumasa ka, magpakalalaki ka, magpaka-PMA ka. Dati kang general, duwag ka naman, baboy ka pa, traitor ka pa. Diyan kita hindi mapapatawad sa pagka-traitor mo sa iyong sinumpaan na maglilingkod ka sa taong bayan. Kini-question niya ba, sino raw ang taong bayan? Ano ba yung taong bayan? Pag hindi ka naman talaga nakapugot ng kalbong ulo nito. Kaya nga po, tinatawagan natin si Bato de la Rosa. Sinasabi ni Carbonell na ikaw ay magpakalalaki. Sinasabi ni Carbonell, ikaw ay humiram naman ng dangal sapagkat wala kang dangal. Ronald Batugan de la Rosa, magpakalalaki ka, kumasa ka. Ano po ibig sabihin yan? Manindigan ka, pantay. Pag yung mag-uutos ka ng aambus sa akin, magpakalalaki ka, handa kitang harapin. Kahit saan. Kung gusto mo, hihintayin kita sa Luneta tuwing araw ng linggo, alas 9, sa harap ni Jose Rizal. Linggo-linggo ang hindi ka sumisipot. Ngayon, mga kaibigan, etong si Gatchalian, nagulat po na tayo dito. Nanindigan po ito, tama yung kanyang paninindigan, at ang kanyang pinaninindigan ay hindi kumakampi kung kanino man, hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Duterte. Ang kinakampihan niya at pinaninindigan niya ay ang saligang batas. At ganun din si Subiri. Kaya tayo po ay hindi nawawalan ng pag-asa na bagamat ganyang kababa ang imahin ng Senado ngayon na 2025, pinakamabulok na Senado ito sa ilalim ng pinakatrapo na Senate President ng pangalan ay Chis Escudero. Abay, may pag-asa pa rin po tayo sapagkat nandyan ang mga Hontiveros, nandyan ang Grace po, nandyan ang Gatchalian, nandyan Subiri, at lalo tigit, nandyan ang Coco Pimentel. Kaya po may pag-asa na pag nakita na ng mga senador nito, gano'n man sila ka-traidor. Pag nakita nila at naramdaman nila ng taong bayan ay kumakalampag na sa pintuan ng Senado at humihingi ng pagkalinga na sila'y pakinggan, abay matakot na kayo mga senador kayo sapagkat kung yan ngayon ay meron pa lamang 200,000 sa lupo ng 10 araw, magiging 2 milyon yan. Habang hindi kayo nagpapakatino, mga damo kayo. Habang ang kalayaan ay binababoy ninyo, habang ang ating pong saligang batas ay tinatampalasan ninyo, dapat kayong kalusin at ang mga liig ninyo dapat tagpasin. Traidor kayo sa mga kapwa ninyo Pilipino, lalaban po tayo. Andito po ang kawal ng demokrasya na nagsasabing, kumasa ka, Bato de la Rosa. Pakalatin po ninyo, ito pong ating paninindigan na ito hanggang umabot po sa kanya. I-share po ninyo at mag-subscribe na rin kayo sapagkat malapit na pong maging 100,000 ang ating pong subscriber. Medyo hindi na po tayo makakayanan yan ng mga Duterte troll farm at ng kanilang backer na China. Hindi po katang-isip lamang to. Yan ay isang Duterte ang nagbulgar po niyan sa katauhan ni Senator Bobo
Tolentino. At sinabi niyang meron pa siyang kopya ng tseke na binayaran ng China ang isang PR firm dyan sa Makati upang mga siwa ng PR troll farm. Yan po ang ating paninindigan, yan po ang ating nilalabanan. Kaya nga po, kailangan kong tulong ninyo. Meron po nagre-report na ang ating daw pong programa ay naghahasik o ang advokasya ay pornography or triple X na mga istorya. Hindi po totoo yan at kayo po ang aking saksi. At habang dumadami po kayo, tumitibay ang ating pong pwesto dyan po sa YouTube at hindi na po nila kayang ipasuspending muli, lalo higit pag umabot na po tayo ng 100,000. 2,000 na lamang po, nasa 98,000 na tayo subscriber. 2,000 na lamang, 100,000 na tayo. Mahirap na po nilang buwagin yan. At manghihinayang na rin ang YouTube, sabi nila, this program has quite a following. 100,000 is no joke. Yan po ang ating pong panawagan, yan ang ating pakiusap, yan po ang ating pasasalamat sa patuloy po ninyong pagsuporta dito po sa ating advokasya at ating pong paninindigan. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal Carbonera, sasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.